Tapos next week po, ang magiging collection nyo po ay Monday. So dahil po tayo ay mag-uunda, sa magiging collection nyo po ay nun ay magiging 28 po. Ano, Monday? So ano na lang po nito, remit po kayo sa office. Dalhin nyo po ang logbook kasi hindi ko po masasabi na kayo ay mapupuntahan ko pa nun kasi po, 2 araw ang aking meeting. So mangyari po talaga, baka kayo ay sumaglit na lang sa office. Total naman ang inyong call center ay okay. Ano po? I mean okay, hindi siya yung talagang alagain, bantayin. Ganun po. Ano? So, sige po. Bali meron tayo, yung pangatlong session po natin ngayon sa integrity naman. Ano, so yan po yung pagiging tapat ng bawat isa, ang pagtupad sa lahat ng mga pangako ay tinuturing na tungkulin ng bawat kawin ng Cardemar So, ibig sabihin po, so kami bilang mga kawani, meron kaming mga tungkulin, ito po ay magbigay ng serbisyo sa member. So, isa po din yung talagang pagpapalo namin. At syempre po, bilang mga member, kayo po ay meron din tungkulin. Ano po, so nandyan po yung, ano yung tungkulin nyo? Yun po yung, tumupad po tayo sa kung ano yung napagkasundoan nyo ni Card. Kung anong oras yung meetingan, kung anong oras po ang inyong pagtulog. So, dyan po yun pumapasok yung pagiging integrity po natin. So, pagpapanatili ng tiwala. So, nandyan po, di ba si Card? So, isang pool na po dyan yung si Card, yung sobrang tiwala niya din na ibinibigay kay member. So, paano po natin parang masasabi na si Card ay tiwala ang ibinibigay sa atin? Sa ano pong paraan? Pinalulungan tayo kahit na walang masyadong collateral. So, tama po yun. So, si Card ay ang laki ng pinapaloan niya, tama? So, sa laki man ng kanyang pinapaloan, wala siyang hinihining collateral. Tama po? Hindi sinasabi ni Card na kukunin ko yung, i-prendan nyo muna yung titulo ng bahay lupa nyo or ng sasakyan nyo. Tama po ba? So, ang pinakabinibigay lang ni Card is tiwala. So, yung kakibat po ng tiwala na yun, so, nandun po dapat yung tutupad tayo sa ating obligasyon. O yun po, yung tungkulin natin na maghulog ng on time. So, nandiyan din po yung pagkakaroon ng kredibilidad, pagtataguyod ng kultura ng katapatan, pagbibigay ng tamang produkto at serbisyo, at pagpapalakas ng pagkakaisa. So, si Card po kasi hindi naman siya talaga tatagal ng ganyan kung hindi po nagkakaisa ang mga member at ang staff mismo ni Cardemar po. Ano? So, sumunod naman po, so meron po tayong, ano po yung sinasabi kong mga pagbabago. By November po, pag-start natin ng November, anong araw po yun? November 5. So, sa November 5 po, kailangan po si tita ay meron ng ballpen na blue. Blue na po ang gagamitin ng ballpen. 2 kulay na lang po ang meron kayo sa logbook. Isang blue at isang red. At ang oras po ng collection nyo, dapat po alas 8 close na. Dapat po tapos na tayo ng pati ng meeting hanggang 8:30. Dari na tayo. Ano? Bakit po kailangan may red? Tandaan nyo pa po yung kulay na red kasi dati na siyang kulay eh. Dati black at red. Ang ginagamit natin yung solid. So pag late payment, kulay red na. So paano po natin i-relate dyan? Paano po natin masasabi na lalagyan na natin siya ng red? So pag po tayo ay alas 8 na, wala pang hulog. Pero kung siya po ay naka-Gcash, Monday pa lang, yun po yung hindi natin i-consider na late. Pero kung sila ay oras ng meetingan, dun pa lang sila, kung may dalawang araw ng meetingan, dun pa lang sila mag-Gcash, i-consider po natin sila na late. Bakit po? Para hindi unfair sa mga talaga pumupunta sa center. Ano? Kasi diba ang tamang proseso naman po talaga sa center ang hulog? So, yun po yung kailangan natin ibalik. Yung back to basic, kung paano po kayo sa carding. Sino po ang nagsimula dito sa carding? Sa kulay green na passbook. Ano po ang process natin nun? So, kailangan tayo ay sa center ang hulog, sa center din ang pumupunta ang mga member para na nakakapag-flow ng meeting. Dahil hindi pwedeng mag-loan pag mababa ang attendance rate at may late payment. Kasi ano lang po ang binabasihan ni Card? Sa pagpapaloan, at si business pag nagsi-CI. Ano po? So, yun lang ang hinihintay. So, yun lang po yung kailangan naming sundin. So, ito naman po ay hindi namin basta-basta ipapatupad lang or ako, nagkataon lang na nung nabago ang AO, sadyang may binaba na higpitan sa policy. Ano po?
kailangan talaga namin sundin kasi po pag kami ay hindi sumunod, kami po ang may kaakibat din po na kaparusahan sa amin yan. So hindi yan basta-basta lang na kailangan na sundin namin. Na pag hindi namin sinunod, talagang pati kami ay sinasabi nga natin, lahat ay may kapalit. So ano pa po yung sa late payment? Sa late payment po, hindi si member lang ang pwedeng magka-red mark. So pati po ako magkaka-red mark. Pag po alas 8 na at wala pa ako sa center nyo, pwede nyo na ako i-red mark. Diba paano yun? Nire-red mark ka lang namin, hindi ikaw lang din nakakakita niyan. So hindi po. Kasi last time, di ba po may mga nag-on the spot sa amin na binibisita kami sa center. Sa first meeting ako unang na-on the spot tsaka sa last meeting po. So yung second meeting tsaka yung third meeting hindi sila napuntahan. Pero once po na may nagbisita sa akin, mapa-UM po man yan or mas mataas pa sa UM, once po nila na may makitang red mark dyan ako sa logbook nyo, may kapalit din po yan. Na kaano sa akin, may kaparusahan din ba? Sa madaling salita, may kaparusahan din sa akin yan. So kung si member, pag may late payment, ang maapektuhan is low. So sa akin po, pag nakita na ako ay may late payment dyan, ay may late payment na may record ako na late dyan, ang kapalit naman po na yung aking performance bilang staff. Ano po? So pare-parehas po tayo kailangan maging on time, hindi lang kayo. So starting po ng November yan, So yun po ang ating gagawin. So starting November, kailangan pare-parehas tayo on time. At pag hindi tayo naging on time, gusto parehas tayo, mare-red mark. So pati ako. Ano po? So ganun lang naman. Sabi mo sa GC. At starting next month, starting po ng November, tayo po ay may madadagdag sa ating meeting, ha?